Hello everybody. Muli po sa ating tuloy-tuloy na pagbabasa dito sa Banal na Aklat. Tayo po ngayon ay nasa Tito chapter 2. So kung inyo pong bubuksan ang inyong mga Bible ay nasa Tito chapter 2. Ito po naman ay tungkol sa wastong pamumuhay. Ay tinuturuan po tayo dito na sa pasunod-sunod nito ay kung paano tayo mamuhay bilang mga Kristiyano at paano natin masunod ang kalooban ng Diyos at tayo po ay magbigay ng karangalan sa Kanya. So kunin niyo po chapter 2, ito ay ang wastong pamumuhay. So let's pray po muna. Hallelujah. Hallelujah. Dakilang aming Diyos Ama sa langit na laging nagtuturo sa amin sa bawat pahina ng banal na aklat na ito. Tinuturuan niyo po kami, Ama, kung papaano makasunod sa kalooban niyo, papaano kami mamuhay bilang mga anak mo at bilang mga Kristiyanong nakipag-isa sa Panginoong Hesus. Kaya muli po, Ama, ang aming sarili ngayon ay idinudulog namin sa iyo. Malaya ka pong magturo sa amin. Buksan niyo po ang mga kaisipan. Bigyan niyo po kami ng karunungan at kaunawaan na maintindihan ang salitang ito upang masunod po namin ang lahat ng ito. Kaya pinagkakatiwala po namin sa iyo ang aming mga buhay. Lahat ng nakikinig at nagbabasa ng banal na aklat na ito, O Diyos, ay matutunan kung ano ang kalooban mo. Kaya salamat po, Ama. Pinupuri namin at pinasasalamatan ang iyong banal na Espiritu na nagtuturo sa amin sa ngalan po ng Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. So, ang wastong pamumuhay, ayan, para lahat tayo po ay nauunawaan natin kung paano ba tayo mamuhay bilang isang Kristiyano dito sa ibabaw ng mundo. So, ito po yan. Sabi dyan sa verse 1, kaya naman ituro mo ang bagay na angkop sa wastong aral. Ito po kasi tinuturuan ni Apostol Pablo si Tito kung paano siya mamuhay bilang nagtuturo, at para din ito sa mga tinuturuan. So sa ating lahat po, sabi diyan, sabihin mo sa mga nakakatandang lalaki na sila'y maging mapagpigil sa sarili, marangal, makatuwiran at matatag sa pananampalataya, sa pag-ibig at pagtitiis. So, iyan po ang advice sa mga matatandang lalaki, na kailangan daw ay marunong magpigil sa sarili, marangal, makatuwiran at matatag sa pananampalataya, sa pag-ibig at pagtitiis. Sabihin mo sa mga nakakatandang babae, ito naman sa mga nakakatandang babae, sa mga mga lula or mga nakakatanda, mga may edad ng mga kababaihan. Ito naman po ang para sa inyo, sabi diyan, or sa atin. Sabi diyan, sabihin mo sa mga nakakatandang babae na sila'y mamuhay ng may kabanalan. Huwag mapanirang puri, kasi kadalasan po ang kababaihan, yan lumalabas talaga ang mga chismosa, mga pagchichismis, pakikialam sa buhay ng may buhay. Kaya tinuruan tayo dyan sa mga naunang aklat na kailangan ay talagang tayo na mga babae ay alam ang salita ng Diyos upang hindi tayo mapulaan. Sabi dito sa mga matatandang babae, na sila'y mamuhay ng may kabanalan, huwag mapanirang puri, at huwag malulung sa alak. Ayan, napakapangit po ng mga babaeng matatanda na ay mga naglalasing pa. Isa pong klase na nakakababa ng uri ng pagkatao, ang paglalasing. Kaya sabi dyan, huwag malulung sa alak, kundi magturo ng mabuti, upang maakay nila ang mga katabataang babae na mahalin ang kanilang mga asawa at mga anak. So, ibig sabihin, bilang matatandang babae o mga may mga edad na, kailangan maging good example po sa mga anak o sa mga apo, kailangan magturong mabuti, may kabanalan at hindi naglalasing, kasi papaano makapagtuturo or makakapag-advise ang lula o lulo, at sa kanyang mga apo, or papaano siya
papakinggan ng mga anak na huwag maglalasing kung siya mismo ay naglalasing. Kaya tinuturuan dito na huwag malulung sa alak. Verse 5, ang mga kabataang ito'y kailangan ding turuan na maging makatuwiran, malinis ang isipan, masipag sa gawaing bahay, mabait at masunurin sa asawa upang walang masabi ang sino man laban sa salita ng Diyos ng dahil sa kanila. So, tingnan po natin ito sa ating mga Kristiyano. So, una, sa matatandang lalaki, kailangan ang matatandang lalaki ay may pagpipigil sa sarili, marangal, makatuwiran at matatag sa pananampalataya. Ngayon, ang mga babae naman na matatanda, sabi dyan, dapat sila naman ay may kabanalan. Huwag mapanirang puri. Huwag malulung sa alak, kundi magturo ng mabuti upang maakay nila ang mga kabataang babae. So ito namang mga kabataang ito, kailangan ding turuan na maging makatuwiran. Sabi dyan, maging makatuwiran, ang mga kabataang ito'y kailangan ding turuan na maging makatuwiran, malinis ang isipan, masipag sa gawaing bahay, hindi po yung mga burara, kasi marami, Diyos ko po, sabi nga, maraming mga minsan, mga nanay na ang bahay talaga naman hindi maasikaso, pero abala doon sa pakikipagchismisan sa labas, samantala ang kanyang bahay hindi man lamang maayos. Kaya ito tinuturo sa atin, para hindi daw tayo mapulaan ng mga Kristiyano pa man din, na naturingan. Kaya ito sinasabi dito, itong matatanda, kailangan turuan, maging siya din bilang matandang babae, kailangan din siya ay marangal, kailangan may kabanalan, hindi mapanirang puri, upang siya ay maging good example sa mga kabataang babae na tuturuan niya din. At itong mga kabataang babae naman na ito, kailangan din naman sila ay mahalin ang asawa, sabi dyan, at mga anak. Ang mga kabataang ito'y kailangan ding turuan na maging makatuwiran, malinis ang isipan, masipag sa mga gawaing bahay. Kaya po mga nanay, lula, ang mga anak nating, actually wala akong anak na babae, but yung may mga anak na babaeng kabataan, turuan po ninyo sila na maging masipag sa mga gawaing bahay. Hindi yung puro cellphone ang inaatupag. Kailangan matrain sila, na magtulong, or lalo na yung may mga asawa ng kabataan, kailangan matuto silang maglinis ng bahay, matuto sila ng trabahong bahay. Hindi yung palaging kung hindi nagsi-cellphone na andun sa mga pakikipagchismisan. Yan po ang itinuturo sa atin ditong lahat, mula sa matanda hanggang kabataan, kasi para hindi tayo mapulaan ng mga non-believers. Makita sa atin ang good example bilang mga Kristiyano. Kaya tinuturuan tayo ng Diyos, hindi lamang sa kabanalan, kundi sa mga personal nating ginagawa sa mga tahanan, sa loob ng bahay, para hindi tayo mapulaan. So ayan po, mga kabataang babae, kailangan, ito pong matatandang babae, kailangan maituro ito sa mga anak na kabataan, na maging malinis ang isipan, masipag sa gawaing bahay, mabait at masunurin sa kanilang asawa, upang walang masabi ang sinuman laban sa salita ng Diyos ng dahil sa kanila. So, para hindi mapulaanan ang Word of God. So ito yung pinuulit-ulit sa atin, na tayong mga Kristiyano, kailangan sundin natin ang instruction kung paano tayo mamumuhay upang hindi mapulaanan ang salita. Kasi kapag nalaman ng tao na Kristiyano tayo, tapos tayo mga tamad, ang bahay, burara, ang mga mapupulaan. So kailangan po itong mga pagtuturo na ito, So, as a good example, kailangan ang matatandang babae ay maging good example upang mayroon siyang power na magsalita or mag-advise sa kanyang mga anak o sa kanyang mga apo.
Ano? So iyan po ang dapat gawin bilang matatandang babae. Verse 6, turuan mo rin ang mga kabataang lalaki. Ito naman sa mga kabataang lalaki. Turuan mo rin ang mga kabataang lalaki na maging mapagpigil sa sarili. Kasing kadalasan po, malalo pa pag pangkalalakihan, masyado itong mapupusok. But, tinuturuan tayo dito ng Word of God, kailangan ang mga anak na lalaki, mga kabataang lalaki, ay mayroong pagpipigil sa sarili. Sa lahat ng paraan, sabi po dito, sa lahat ng paraan. Okay, so ito po, ulitin ko po sa verse 6, sabi dyan, turuan mo rin ang mga kabataang lalaki na maging mapagpigil sa sarili. Yan. Sa lahat ng paraan, maging halimbawa ka ng mabuting ugali at maging tapat ka at kagalang-galang sa iyong pagtuturo. So, ayan. Bilang mga tagapagturo, ito rin tinuturo kasi kay Timoteo po ito ay kay Tito, pinapaalalahanan ni Apostol Pablo na maging good example siya sa tinuturuan. Kaya nga ito din po, maging ito in general para sa atin lahat po ang mensaheng ito. Verse 8, nararapat na pananalita ang lagi mong gamitin upang hindi mapintasan ni numan ang mga sinasabi mo. Yan po yung pagtuturo sa atin. Na huwag tayong gagamit ng mga salita na parang gagayahin natin yung mga salita ng mga, sabi nga dyan, mga kantoboy or mga palingkera, mga expression ng mundo. Bilang mga lingkod ng Diyos or mga anak ng Diyos, huwag tayong gagamit ng mga pananalita na hindi nararapat para hindi tayo mapintasan. Yan ang sabi po dyan. Nararapat na pananalita ang lagi mong gamitin upang hindi mapintasan ni numan ang mga sinasabi mo. Sa gayon, mapapahiya ang ating mga kalaban sapagkat wala silang masabing masama laban sa atin. Yun yung mga non-Christians, kumbaga, hindi wala silang mailaban sa atin. Kaya kailangan daw gumamit tayo ng tamang pananalita. Turuan mo ang mga alipin na maging masunurin at kalugod-lugod sa kanilang mga amo. So, yan yung pong may mga amo, mga empleyado, mga workers, kailangan ay maging masunurin at kalugod-lugod sa kanilang amo. Kaya nga tinuturo sa atin, lalo pa sa mga workers, na magtrabaho kayo na parang sa Diyos kayo naglilingkod at hindi sa tao, para maging masipag kayo at masunurin at itong Diyos Ama nating nakakakita sa atin sa lahat ng ginagawa natin, sila ang magagantimpala sa atin. Kasi we never know. Alam natin na ang Diyos kaya niyang hipuin ang puso ng inyong mga amo at i-promote kayo or bigyan kayo ng mataas na sahod kung ang puso ninyo nagtatapat. So ito pong pagpapaalala sa atin, ang puso natin, dyan si Lord nakatingin. Ginagantimpalaan tayo ayon sa nakikita niyang motibo ng puso ng tao. Okay, so sabi diyan, turuan mo ang mga alipin na maging masunurin at kalugod-lugod sa kanilang mga amo. Hindi nila dapat sagot-sagutin ang mga ito. Ayan, sino po dyan sa inyo ang mga may amo? Taas ang kamay. Sino sa inyo ang may mga boss? Huwag daw ninyo itong sagot-sagutin. Kasi ang mga boss ninyo at mga trabaho ginagamit ng Diyos na pagdaluyan ng mga provision sa inyong buhay. Kaya igalang ninyo ang inyong mga amo. Huwag nyong sagot-sagutin ang mga ito. Ni kupitan man. Ayan, huwag niyong kukupitan ang inyong mga boss na kahit masyadong tiwala sa iyo or pinahayaan niya na ikaw ang binibigyan ng halimbawa ng tiwala sa anumang bagay, financial man o anumang pamamahala.
Sabi diyan, wag itong kupitan. Wag itong kupitan kasi recorded ng Diyos ang lahat, ano? Wag kupitan, bagkus sabi diyan, dapat silang maging tapat sa lahat ng pagkakataon upang maipakita nila sa lahat nilang ginagawa ang kagandahan ng katuruan ng Diyos na ating tagapagligtas. So ito pong mga ito, katulad ng paunawa ngayon, kung ikaw ay may amo, may nakakakita o wala, nandyan ang amo o wala, maging masipag ka at maging tapat ka sa iyong boss. Kasi ito ngang Panginoon na ito na nakakasuri ng lahat ng ating ginagawa, siya po ang nagre-reward sa atin. At dito naman, sinasabi dito na kailangang maging tapat ka sa lahat ng pagkakataon upang maipakita nila sa lahat nilang ginagawa, ibig sabihin kayo ng mga empleyado, maipakita ang lahat ng ginagawa ang kagandahan ng katuruan ng Diyos na ating tagapagligtas. Kasi para ipakita bilang mga Kristiyano, bilang mga anak ng Diyos, tayo ay tapat na naglilingkod. At ang Diyos ang mapararangalan kapag ganun ang ating ginagawa. Pero kapag ang isang empleyado ay mandaraya, ang isang empleyado ay masyadong walang galang sa boss at sasagot-sagot sa mga amo, lalabas. Ganyan ba ang Kristiyano? Hindi po. No? Tinuturuan tayo, nagre-reflect sa mga ang galaw natin sa mga unbeliever. Kaya tinuturuan tayo dito na maging masunurin dahil upang wag mapintasan ang salita ng Diyos bilang mga Kristiyano tayo. Amen? So, kaya ang kailangan laging iisipin natin, maparangalan ang Diyos sa pamamagitan ng ating pamumuhay. Kaya dito tayo natuturuan, lagi nating iisipin, tulad ng sabi ng salita ng Diyos, kung mahal natin ang Diyos, susundin natin ang kanyang mga utos. Dahil sa pamamagitan ng ating pamumuhay at kung paano tayo makitungo sa ating kapwa, doon natin napararangalan ang Diyos. Kaya ito yung may mga amo, maging mabuti kayo sa inyong mga amo. Isipin ninyo na hindi kayo sa tao naglilingkod kundi sa Diyos na nakakasuri ng inyong puso, para maging matapat at maging masipag kayo sa inyong pagtatrabaho. Verse 11, sapagkat nahayag na ang kagandahang loob ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang nagtuturo sa atin na talikuran ang makamundong pamumuhay at tayo'y pamumuhay at damdaming makalaman at mamuhay tayo sa daigdig na ito ng may pagpipigil sa sarili. So, iyan po pagpipigil sa sarili. Matuwid at karapat-dapat. Yan, kaya nga lagi nating iniisip, kailangan may self-control. Yan yung binigay sa atin ng Espiritu ng Diyos. Kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Ayan. Sabi po dito sa 13, habang hinihintay natin, dito muna, ulitin ko po ang verse 12. Ito ang nagtuturo sa atin na talikuran ang makamundong pamumuhay at damdaming makalaman at mamuhay tayo sa daigdig na ito ng may pagpipigil sa sarili, matuwid at karapat-dapat sa Diyos habang hinihintay natin ang pinagpalang araw na ating inaasahan. Ito ang araw na mahayag ang kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo na naghahandog ng kanyang sarili upang palayain tayo sa lahat ng kasamaan at linisin upang maging kanyang sariling bayan na masigasig sa paggawa ng mabuti.
So ayan, napakalinaw po ito. Bakit natin ito kailangan gawin? Dahil sa ating Panginoong tagapagligtas na si Kristo Jesus. Ayan, ngayon, sa Pilipinas po ay Easter Sunday. At ito ang pagkabuhay, pag-alala sa muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus. Kaya tinuruan po tayo at pinaunawa sa atin na tayo nung makasalanan pa kinahabagan tayo ng Panginoong Jesus at sa pakikipag-isa natin sa Kanya pinatawad ang ating mga kasalanan, nilinis tayo at itong muli pagkabuhay ng Panginoong Jesus, isang panibagong buhay. Kaya itong chapter 2 na ito po ay napakaakma sa ating sitwasyon, ang wastong pamumuhay. Kung paano tayo mamuhay bilang nakipag-isa kay Kristo na pinatawad at binago. So ito yung mga karakter na dapat nating aalalahanin, at kaya po pakatapos nito, basahin nyo pong muli mamaya or ulit-ulitin ninyo sa inyong may mga Bible at sa inyong walang Bible pa, or mayroon kayong cellphone, hanapin nyo po itong app ng Bible na Tagalog dito sa Tito chapter 2, para maintindihan natin kung paano ang wastong pamumuhay at ito ang nakalulugod sa Diyos. Verse 15, ipahayag mo ang lahat ng ito at gamitin mo ang iyong buong kapangyarihan sa pagpapalakas ng loob at pagsaway sa iyong mga tagapakinig. Huwag mong hayaang hamakin kanino man. So, iyan po yung bilang si Tito ay tinuturuan ni Apostol Pablo kung paano siya mangaral na may kapangyarihan at katatagan sa pananampalataya. Kailangan makita sa kanya ang good example upang hindi siya walang masabi o hindi siya mapulaan ng mga kaaway. Ibig sabihin mga unbelievers. Kaya the same thing din po sa atin ng mga tagapagturo at mga Kristiyano. Talagang nananatili tayo sa Word of God upang turuan tayo dito kung paano tayo mamuhay. Mamuhay ng may kabanalan at nakasusunod sa kalooban ng Diyos. Kaya ayan po, at napakaigsi lamang po ito hanggang chapter 15, but ito po ay napakalaking lalim ng pagtuturo sa atin kung paano tayo mamuhay bilang Kristiyano, kayong mga matatandang babae, matatandang lalaki, paano tayo mag-a-advise sa mga kabataan ng babae at kabataang lalaki. Ito ay dapat makita sa atin na sa good example upang hindi tayo mapulaan. At sa tulong ng Espiritu ng Diyos, habang pinapaunawa ito sa atin, salamat sa Kanyang salita, at patuloy tayong nababago at nababago. Amen? So, ayan po ang wastong pamumuhay. So, ilang linggo na lamang, muli, magkikita-kita tayong dyan face to face sa Pilipinas, magkakasamang muli, at continuous lamang po kayong magbasa ng salita ng Diyos dahil dito nagmumula sa pakikinig ng salita ng Diyos ang ating pananampalataya. At ang ating pananampalataya, ito po ang nakakagawa ng mga miracle sa ating buhay, sa pamamagitan ng pananampalataya, pagtitiwala natin sa Diyos na buhay, dahil ang salitang ito ng Diyos ay buhay. Kaya keep reading the Word of God, at tulad ng lagi naming reminder, sino ang gusto sa inyong sumali sa Bible study everyday, Monday to Saturday, Monday to Friday, alas 7 ng umaga, at merong alas 7 ng gabi. So, mag-ask lamang po kayo sa inyong leader kung sino ang gustong sumali sa inyong may mga cellphone at may access na maka-join sa group Bible study, dahil iba po ang naidudulot nito talaga sa ating buhay na kalakasan. Amen? So, dyan po tayo magtatapos, at muli, good morning sa mga taga Nueva Ecija, sa Paco, malapit ang anniversary sa inyo po. Mag-invite kayo ng mga kasama nyo sa kaibigan nyo dyan, sa mag-invite na dumalo sa gawain. At sa Labo, Camarines Norte, hello everyone. At sa Barangay Salvacion, sa aking mga kapamilya, mga kababaryo, mga kababata, good morning. See you soon po. God bless everybody. Amen. Bye.